Malakas ang ulan at tumataas na rin ang tubig sa ilog kaya nagkakaroon na ng baha. Ganun pa man, tinatatagan pa rin ni Marta ang kanyang loob dahil wala naman silang pupuntahan ng kanyang mga kapatid. Nakatira sila sa isang waiting shed na tinapalan niya lamang ng mga karton, plywood at sako. Sa lansangan lang nakatira sila Marta dahil napabayaan na sila ng mga magulang. Mabisyo ang kanyang mga magulang kaya lumayas na lamang siya kasama ang mga kapatid para hindi madamay sa masasamang gawain ng mga ito. Mahirap, pero para kay Marta, dahil hindi na siya nakapag-aral at pinapaaral niya pa ang mga kapatid. Pero para sa kanya, ay mas mabuti na yun kaysa ang makulong sila sa bahay ng mga magulang na walang mabuting idudulot sa kanila. Ate, ang taas na po ng tubig! Sabi ng kapatid niyang si Jepoy. 10 taon si Jepoy. Si Manuel naman ay 7 taon. Ate, punta na tayo sa evacuation kasi baka mapano pa po tayo. Sabi ni Manuel. Napahinga na malalim si Marta bago tumango. Baka rin naman kung anong mangyari sa kanila. Kumuha kayo ng mga importanteng gamit natin, sabi ni Marta. Naghakot sila ng mga gamit bago lumabas sa barong-barong nilang bahay hanggang tuhod na ang baha at habang papalapit sila sa evacuation center ay mas lalong tumataas ang tubig. Maliit ang mga kapatid ni Marta kaya binuhat niya ang mga ito. Nakarating naman sila sa evacuation center nang ligtas at walang kahit anong sugat. Maraming na ring tao kaya doon na lang sila pumesto sa isang gilid. Lalabas si ate para bumili ng makakain natin, sabi ni Marta sa mga kapatid. Huwag kayong lalabas ha. Hintayin niyo ako makabalik. Magpalit na rin kayo at baka lagdating pa kayo. Chepoy, ikaw na bahala kay Manuel. Tumango ang mga kapatid ni Marta. Kaya muli siyang sumugot sa malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Ang tubig na kanina ay hanggang hita niya lamang ay naging hanggang bewang na. Nahihirapan si Marta. Pero tiniis niya para mabilhan ng pagkain ng mga kapatid. Sigurado kasi siyang late pa ang pagkain ng mga rescuer. Nagtungo siya sa grocery na malapit at namili ng mga pagkain. Swerte pa nga si Marta dahil nagpamigay na lamang na tinda yung binilhan niyang grocery. Salamat po, nakangiting sabi ni Marta bago umalis doon. Napahinto si Marta sa paglalakad nang makarinig siya ng mga sigawan. Natanaw niya ang isang rescue boat na may sakay at nagsisigawan ang mga sakay noon, pati ang mga taong nasa bubong na ng bahay nila ay nagsisigawan at may itinuturo. Lolo! Lolo! Sigaw ng isang lalaki na nasa rescue boat. Tinignan ni Marta ang tinuturo ng karamihan. Nakita niya ang isang matandang lalaking inaanod na ng baha. Malalim na ang tubig sa parte kung saan ito inanod. Kaya lagpas tao na iyon. Kaya posibleng malunod ang sino mang aanurin doon. Napatingin si Marta sa mga tao at wala man lang may gustong sumagip sa matanda. Ang mga rescue naman ay parang nagdadalawang isip din. Napailing si Marta bago ibaba ang mga dala niya sa isang mataas na lugar na hindi maabot ng baha. Bumalik si Marta sa grocery at nanghiram na mahabang lupid. Lolo! Kumapit ka po sa bato! Sigaw ni Marta na mukhang narinig na matandang lalaki. Itinali ni Marta sa isang poste ang lupid at yung kabilang dulo ay itinali niya sa katawan niya. Walang takot na nagdive si Marta sa baha at nilangoy iyon. Narinig niyang napapasigaw pa ang tao at pinaahon siya pero nagbingi-bingihan si Marta. Nang makarating siya sa matanda ay agad niya itong pinakapit sa kanyang balikat at muling lumangoy pabalik. Malubog-lubog si Marta habang lumalangoy dahil sa bigat ng pwersa at malakas na alon. Sa awa ng Diyos ay nakaahon ng ligtas ang dalawa. Hingal na hingal si Marta at paubo-ubo.
Ang matandang lalaki naman ay napahiga sa isang bato habang naghahabol ng hininga. Lolo, ayos lang po ba kayo? Alalang tanong ni Marta. Oo, marami salamat, apo. Sagot ng matandang lalaki. Ngumiti si Marta bago tanggalin ang lubid sa katawan niya. Umahon siya mula sa baha at kinuha ang mga dala niya kanina. Palapit na po ang rescue boat. Mauna na po ako ha, sabi ni Marta. Ano ang pangalan mo, iha? Tanong ng matandang lalaki sa kanya. Marta po, sagot ni Marta bago magsimulang lumusong sa mababaw na baha at bumalik sa evacuation center. Nang makarating doon ay ginaw na ginaw si Marta dahil sobrang basang-basa siya. Ibinigay niya ang mga dala niya sa kapatid bago siya kumuha ng damit at magpalit sa CR. Natakot din si Marta sa ginawa niya kanina pero nangibabaw sa kanya ang kagustuhan niyang tumulong. Hindi naman pinagsisisihan ni Marta ang nagawa niyang pagdalos-dalos na desisyon kanina. Halos 1 linggo sila Marta sa evacuation center dahil sa bagyo. Nakaalis lang sila nang humupa na ang baha. Nagbalik si Marta sa tirahan nilang magkakapatid at nanlumo siya nang madatnang sira-sira na ang kanilang bahay at halos wala na ang mga gamit nila na marahil ay inanod na ng baha. Okay lang yun ate, sabi ni Jepoy. Gawin na lang po natin ulit yung bahay natin. Ang mahalaga po ay ligtas tayo, sabi naman ni Manuel. Ngumiti naman si Marta at napatango. At mahalaga rin na ligtas ang gamit niyo sa school, nakangiting sabi ni Marta. Nagsimula maglinis sila Marta at magayos. Hindi naging madali para kila Marta ang makabawi. Pero nakaya naman niya. Nakadiskarte agad siya ng pambaon ng mga kapatid sa eskwela at pambili nila ng pagkain. Nagbabantay kasi sa parking si Marta kapag araw. Minsan ay nag-aalok ng linis kotse. Tuwing gabi naman ay namamasura siya at naghahanap ng mga pwedeng ibenta sa junk shop para may pangdagdag sa pera nila. Sinubukan naman ni Marta na mag-apply bilang tindera o waitress pero walang tumatanggap sa kanya dahil kilala nga siya bilang pulubi. Marumi daw si Marta kaya walang tumatanggap sa kanya. Nasasaktan si Marta kasi totoo naman. Kahit pulubi siya, hindi siya marumi sa katawan lalo na sa pagkain. Masama ang pakiramdam ni ate, sabi ni Marta sa mga kapatid. Chepoy, wala namang pasok, kaya pwedeng ikaw muna maglaba. Tulong kayo ni Manuel, masama talagang pakiramdam ni ate. Opo ate, magpahinga ka na lang po dyan, sagot ni Chepoy. Tao po! Tao po! Nagkatinginan ang magkakapatid nang marinig nila ang boses mula sa labas ng bahay nila. Kahit mabigat ang pakiramdam ni Marta, ay lumabas siya. Nagulat si Marta na makita ang lolong sinagip niya sa dumaragasang baha. Lolo! Nakangiting sabi ni Marta. Marta, Nakangiting sabi ng matandang lalaki. ang tagal kitang hinahanap. Gusto ko kasing magpasalamat sa iyo. Naku, ayos na po yun, sagot ni Marta. Masaya po akong ligtas ka at maayos na. Thank you pala sa pagligtas sa lolo ko. Sabi ng lalaking kasama ng matanda. Hindi naman maiwasang mapatitig ni Marta sa lalaki dahil maamo ang mukha nito. Dinaig mo pa ako. Kung wala akong trauma sa baha, ililigtas ko na sana si lolo. Ayos lang, mahinang sabi ni Marta. Marta, pasensya ka na. Pero nagpa-imbestiga kasi ako sa buhay mo at napag-alaman kong wala kang maayos sa tirahan ng kapatid mo. Gusto ko sanang bigyan kayo na maayos sa tirahan at gusto ko sanang bigyan ka rin na maayos na trabaho. Sabi ng matandang lalaki. Kung ayos lang sa'yo, Marta,
Gusto ko kasing makatulong. Talaga po? Gulat na tanong ni Marta. Naku po, Lolo. Gusto ko pong tanggihan pero ayaw ko. Malaking tulong po sa amin kung mabibigyan niyo kami ng maayos sa tirahan. Kailangan ko po kasi talaga noon para sa mga kapatid ko. Tsaka po, yung trabaho. Sa sobrang saya ni Marta, naiyakap niya ang matandang lalaki. Nawala din yata ang masamang pakiramdam niya dahil sa magandang balita. Kahit gustong tanggihan ni Marta ang alok nito dahil nakakahiya, hindi na niya pinalampas dahil kawawa na ang mga kapatid niya. Binigyan nga sila ni Marta ng maayos sa tirahan. May bahay sa katabing mansyon ang matandang lalaki na wala palang tumitira. Masaya si Marta dahil maayos na ang tutulugan nila at hindi na siya mag-iisip na baka pasuki sila ng kusino. Ang naging trabaho naman ni Marta ay sa isang coffee shop. Yun nga lang, pinag-uusapan si Marta ng mga katrabaho niya dahil nga galing siya sa lansangan. Hindi naman ito binibigyan pansin ni Marta at pinakikita niyang malinis siya. Masaya si Marta dahil marami namang customer ang gustong-gusto siya dahil sa pagiging masigla niya at mapagbiro sa mga customer nila. Marta, ihatid mo ito sa table 7. Utos sa kanya ng kasamahan. Special customer ni Sir yun, kaya umayos ka sana. Nakakahiya naman kung sisirain mong pangalan ni Sir. Ang may-ari ng coffee shop ay ang apo ng lolong iniligtas ni Marta sa baha, si Francis. Oh my God! Sigaw ng customer na biglang bumagsak yung order na kape. Ala, sorry po, sabi ni Marta. Bigla kasing naputol ang tangkay ng tasa. Mainit pa naman ang kape. Mas maraming tumapon sa kamay ni Marta, pero mas nag-alala siya sa customer. Sorry ma'am, naiiyak na sabi ni Marta. Hindi ko po sinasadya. Sorry po talaga. Tanga ka kasi. Sigaw nito sa kanya. Napayuko si Marta dahil kung ano-anong masasakit na salita ang kanyang natatanggap. Pinipigilan na lamang din niya ang kanyang luha dahil kasalanan din naman niya. Kung hindi dumating si Francis, ay mukhang hindi titigil ang customer. Naiiyak na nagtungo na lang si Marta sa likuran ng coffee shop habang hinahaplos ang paso niya sa kamay. Marta, anong nangyari? Tanong ni Francis sa kanya. Bigla pong naputol ang tangkay ng tasa. Umiiyak na sagot ni Marta. Hindi ko naman po sinasadya, sir. It's okay, Marta. Wala ka namang kasalanan. Sagot nito. Gumaan naman na pakiramdam ni Marta kahit papaano dahil kay Francis. Nanumbalik ang sigla kay Marta dahil na rin kay Francis. Napag-alaman nilang sinadya pala iyon ng katrabaho niya, kaya naman natanggal ang kanyang katrabaho dahil sa ginawa niya. Gumaan ang buhay ni Marta sa mga sumunod na nangyari. Hindi niya akalain na sa simpleng pagtulong niya ay grabing kaginhawaan ang kapalit. Naging close si Marta at Francis hanggang sa ang closeness nila ay nauwi na lamang sa pag-iipikan. Uy, kinikilig si ate! Nakangiting sabi ni Chepoy. Kuya Francis, huwag mo po saktan si ate namin ha. Susuntukin ka namin, sabi naman ni Manuel. Natawa naman si Francis. Hindi ko magagawa saktan ng ate ninyo. At baka mapatay ako ni Lolo. Mas mahal nga ni Lolo itong ate niyo eh. Nagtawanan na lamang sila. Kahit may relasyon na si Francis at Marta, hindi pa rin yumabang si Marta at umastang boss sa coffee shop. Nagtatrabaho pa rin siya doon at patas pa rin sa mga kasamahan niya. Lolo Antonio, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin, sabi ni Marta sa matandang lalaki. Sobrang laki po ng naitulong niyo sa aming magkakapatid. Habang buhay ko po itong tatanawin na malaking utang na loob. Marta, mas malaki ang naitulong mo sa akin
Sumuong ka sa panganib para lamang sa kapakanan ko kahit hindi mo ako kilala. Sabi na matandang lalaki. Isa pa, masaya ako dahil magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Nawa ay bigyan niyo ako ng maraming ampon ni Francis. Nagtawanan na lamang sila at sabay-sabay na kumain sa hapag. Hindi lubos akalain ni Martha na ang pagiging mabuting tao niya ay ang magpapabago sa buhay niya. Hindi niya akalain na ito pala ang daan para matagpuan niya rin ang lalaking mamahalin siya at tatanggapin siya ng buong buo. Hindi man napalaki si Martha na maayos sa mga magulang at hindi man siya naturuan ng mga ito na mabuting asal, masaya siya dahil natutunan niya iyon na mag-isa at naituro niya sa kanya mga kapatid. Patuloy pang ipapalaganap ni Martha ang kabutihan na mayroon siya hanggat siya'y nabubuhay at hanggat kaya niya. Kalaunan ay nagkaanak si Martha at Francis, kaya mas lalong nagpasalamat si Martha sa Panginoon dahil isa itong biyaya para sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!